Kamusta ka? Naranasan mo na ba yung pakiamdam na parang, okay, check mo lahat ng box. Maganda yung takbo ng career, tapat ka sa pananampalataya mo, aktibo ka sa community. Pero, alam mo yon sa gabi, kapag tahimik na, may bumubulong sa'yo na, okay, para saan ba talaga tong lahat ng pagod ko? Parang may kulang na peraso sa puzzle. Alam mo, may pangalan pala yan. Based sa mga sources na binigay mo, ang tawag nila dyan ay the quiet crisis Ah, o yung tahimik na krisis. hmm. At karaniwan daw yan sa mga may kakayahang professional na tulad mo. Talaga? Oo, ito yung pakiramdam na ang galing-galing mo sa larangan mo, pero pagdating sa misyon ng Diyos, parang ang role mo lang ay pangalawa. Kumbaga, isang taga-suporta mula sa malayo, na ang tunay na mabigat na gawain, yon, para yon sa mga pastor at misyonero. Ang sayo, sumuporta lang. At yan mismo ang sisiya sa atin natin ngayon. Kasi may isang ideya sa mga materyales mo na baka tuluyang magpabago ng pananaw na yan. Tatalakayan natin kung paano ang mga profesional, mga CEO, doktor, abogado, mga software developer ay hindi lang basta taga-suporta, kundi mga radical na tagapagsugo, mga radical senders. At hindi ito tungkol sa pag-iwan mo sa iyong karera. In fact, ito ay tungkol sa paggamit mismo ng karera mo bilang sentro ng isang mas malaking misyon. Okay, sige, let's unpack this. Sabi sa mga articles na pinadala mo, ang ugat daw nitong taimik na krisis ay yung maling paghihiwalay, yung sagrado sa sekular. Oo, tama. Parang nasanay tayo sa ideya, 'di ba, na ang tunay na ministeryo nangyayari lang 'yan sa simbahan o kaya sa isang remote na tribu sa Africa. Exactly. Pero yung trabaho sa opisina, sa ospital, o sa boardroom, parang ordinaryo lang. Halos hindi spiritual. Yorn! At ang resulta niyan, maraming profesional ang pakiramdam nila ay underutilized sila para sa Kingdom of God. Yun yung term. Underutilized. Oo, nagbibigay sila ng pera which is good, malaking bagay yun. Pero hindi nila naibibigay yung buong talino nila, yung impluensya, yung pinag-aralan. Sabi nga sa isang source mo, ang trahedya ay hindi kakulangan sa pagiging bukas palad, kundi kakulangan sa mas malawak na pananaw, sa vision. Para bang ang pinakamataas na maaambag mo ay yung laman ng wallet mo, hindi yung buong pagkatao mo. At dito ngayon pumapasok yung isang napakagandang analohiya. Mula sa kasaysayan ng misyon na gustong baguhin ang pananaw na yan. Yung konsepto ng tagahawak mang lubid. May isang sikat na kasabihan si William Carey, di ba? Siya yung tinataguriang ama ng modernong misyon. Sabi niya sa mga kasama niya sa England bago siya tumulak papuntang India, bababa ako sa hukay kung hahawakan ninyo ang lubid. Wow! Ang bigat nun! Sobra. Isipin mo yung bigat nun. Yung taong nasa frontline, yung bumababa sa panganib, ay ganap na umaasa dun sa mga nasa itaas, na mahigpit at matalinong humawak ng lubid. Ang buhay niya, literal na nakasalalay sa kanila. At diyan nagiging malinaw na hindi ito isang pasibong gawain. Yung tagahawak ng lubid o yung sender ay aktibong kabahagi sa misyon. Hindi lang sila nag-aabot ng lubid eh. Sila yung nag-iisip, gaano kahaba ang kailaman, gaano katibay dapat to. Sila yung nagmo-monitor ng sitwasyon sa ibaba at nag-a-adjust. Sila yung naglalaan ng yaman para siguraduhin may sapat na lubid. Kung bibitaw sila o kung mahina yung lubid, Bagsak! Bagsak ang misyon. bagsak. Magkasama silang nagtatagumpay o nabibigo. Okay, maganda pakinggan yan. Pero to be honest, parang glorification lang yan ng pagiging mayaman, di ba? Hindi ba't ang ibig sabihin pa rin ng paghawak ng lubid ay magbigay ka ng pera? So, yung mayayaman lang bang pwedeng maging radical senders? Paano naman yung mga, alam mo yon, nagsisimula pa lang sa karir nila? Napakagandang tanong yan. At dyan mismo pumapasok yung puso ng argumento ng mga sources mo. Kasi hindi lang pera ang hawak mong lubid. Sinasabi sa 3 Juan 1.8, ang mga sumusuporta sa mga manggagawa ay mga co-workers in the truth. Co-workers in the truth. Oo, ang Gregong salita dyan ay sinergoy. Ibig sabihin, kasamang manggagawa. Hindi lang kasamang tagabayad. Okay. At yung pagiging kasama, nangangahulugan niya ng pag-ambag ng lahat ng assets mo. Hindi lang ang pananalapi mo, may mga halimbawa sa Biblia, di ba?
Sina Priscilla at Aquila, mga gumagawa ng tolda. Hindi lang sila nag-finance kay Pablo, nag-mentor pa sila ng ibang leader tulad ni Apollos gamit ang kanilang kaalaman. Ah, okay. So gets ko na. So hindi pala second-class citizen sa kingdom sina Priscilla. Pero, yun ay noong unang panahon. Relevant pa ba ang ganitong role ngayon? Lalo na't, alam mo na, high-tech na ang mundo at iba na ang challenges. Mas lalo pa. Sabi ng mga materialismo, mas lalo pa ngayon kasi ang mundo ng misyon nagbago na. Maraming bansa na dating sarado sa mga misyonero ay bukas na yun sa mga negosyante, sa mga engineer, doktor, IT professionals. Ah, yun pala yung angle. Oo. Minsan, ang susi para makapasok sa isang lugar ay hindi na isang Biblia, kundi isang business plan, isang medical patent, o isang software. Dito na nagiging critical ang iyong propesyon. At dito ipinakikilala ng mga materyalismo yung LIFE commitment. LIFE? Isang practical na balangkas kung paano mo hahawakan ng lupid gamit ang buo mong pagkatao. Sige, himayin natin yung LIFE na yan. Ang L ay para sa leadership. Tama? Pamumuno. Tama, leadership. Ito yung paggamit ng iyong otoridad at posisyon sa paggawa ng desisyon para sa diyaing lumikha ng mga oportunidad para sa misyon. Ang klasikong halimbawa si Joseph sa Ehipto. Bilang Prime Minister, hindi lang niya ginamit yung galing niya sa admin para iligtas ang Ehipto, ginamit niya yung posisyon niya para iligtas yung mismong pamilya kung saan magmumula ang lahi ng Israel. Okay, paano yan? Mag-a-apply ngayon. Let's say, isa kang manager sa isang kumpanya. Paano mo magagamit yung leadership mo? Maraming paraan. Halimbawa, pwede mong baguhin ang hiring policy ng team mo para bigyan ng chance yung mga taong galing sa mahirap na komunidad o mga dating bilanggo, di ba? O kung business owner ka, pwedeng mag-set up ka ng branch sa isang bansa kung saan limitado ang presensya ng mga Kristiyano. Hindi lang for profit, kundi para maging ilaw at asin sa lugar na yon. Ang posisyon mo, nagiging platform. Okay, malinaw yan. Malinaw. Susunod ay I para sa influence, impluensya. Anong pinagkaiba nito sa leadership? Kung ang leadership ay tungkol sa formal na otoridad, ang influence tungkol sa network mo at sa kredibilidad mo. Ito yung paggamit ng iyong mga connections para magbukas ng mga pinto na hindi kayang buksan ng isang pangkaraniwang misyonero. Ang halimbawa rito ay si Esther. Ah, si Esther. Oo, hindi siya ang reyna na gumagawa ng batas, pero yung relasyon niya sa hari, yun ang nagbilay sa kanya ng pagkakataon na iligtas ang buong lahi niya. So, para sa isang professional ngayon, yung influence, yun yung it's who you know. Sa isang banda, oo. Isipin mo, kung isa kang respetadong abogado, baka may kakilala ka sa gobyerno na makakatulong para mapadali ang registration ng isang non-profit na let's say tumutulong sa mga biktima ng human trafficking. O kung journalist ka, pwedeng gamitin ang platform mo para bigyang pansin ng isang issue na hindi napapansin. Ang pangalan at network mo nagiging tulay. Okay, I like that, I like that. Ngayon, yung pangatlo, F, finances. Dito na pumapasok yung pera, pero sabi mo kanina, hindi to simpleng pagbibigay. Ang tawag sa source mo ay Kingdom Capital Management. Medyo corporate pakinggan. Ibig sabihin ba nito, dapat mag-invest lang ako sa mga Christian companies o mas malawak pa dyan? Mas malawak ang Kingdom Capital Management pag-iisip na parang isang venture capitalist, pero para sa kaharian ng Diyos. Hindi lang ito pagbigay ng sobra, ito ay stratehikong paglalaan ng yaman. Strategic. Oo, kasama dyan yung pag-aaral kung aling mga misyon o proyekto ang may potensyal para sa pinakamalaking impact. Kasama rin dyan ang pag-take ng calculated risks, pag-invest sa mga bagong ideya, mga social enterprise na pwedeng maging self-sustaining. Hindi ito safe na pagbibigay lang. Ito ay pagiging partner sa panganib at sa posibleng tagumpay. So imbes na mag-donate lang ako sa isang feeding program for example, baka mas strategic kung i-invest ko yung pera sa isang startup, isang livelihood program para yung community na mismo yung magkaroon ng kakayahang pakainin ng sarili nila in the long run. Ganun ba? Eksakto, yang ang uri ng pag-iisip, paggamit ng financial intelligence para sa misyon. Okay.
At ang huli ay E para sa expertise. Kadalubasaan. Ito na yung specific skills mo. Oo, ito na yung paggamit ng iyong espesyal na kaalaman sa medisina, sa batas, teknolohiya, engineering, bilang direktang instrumento sa misyon. Ang pinakamagandang halimbawa, si Apostol Pablo. Yung pagiging bihasa niyang gumawa ng tolda, hindi lang yun sideline para kumita. Oo, yung tent making niya. Yun, nagbigay yun sa kanya ng access sa mga pamilihan, ng kredibilidad bilang isang manggagawa, at pagkakataong makasalamuha ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa labas ng sinagoga. Naalala ko tuloy yung kaibigan kong doktor. Sabi niya sa akin minsan, feeling ko nasasayang lang yung skills ko sa pag-prescribe ng gamot para sa ubot-sipon. Samantalang may mga misyonero sa Africa na nagliligtas ng buhay. So, base sa LIFE framework na to, yung expertise niya mismo ang pwedeng maging susi. Hindi hadlang. Siya nga, hindi niya kailangang umalis. Pwede siyang mag-volunteer sa isang medical mission for 2 weeks a year. O mas radikal pa, pwede niyang gamitin yung expertise niya para mag-train ng mga health workers sa isang remote na lugar via telemedicine. Para sa isang software developer, pwedeng gumawa siya ng app para sa Bible translation o i-secure yung data ng isang non-profit. Ang iyong profesyon ay hindi na sagabal. Ito na ang iyong handog. Leadership, influence, finances, expertise. Malinaw na hindi ito tungkol sa pag-iwan sa trabaho, no? Tungkol ito sa pag-reframe ng pananaw mo sa trabaho bilang isang platform. Pero alam mo, habang pinag-uusapan natin to, parang napaka-strategic, napaka-goal-oriented. Baka isipin ng iba, okay, this is just a smarter way to do missions. May mas malalim pa bang dahilan sa likod ng lahat ng ito? Meron. At ito na marahil ang pinakamahalagang theological na punto sa mga source mo. Ang konsepto ng pagsusugo o pagiging isang sender, hindi lang yan isang estratehiya. Nagmumula to sa mismong katangian ng Diyos. Ang tawag dito sa teolohiya ay Missio Dei. Missio Dei. Oo, ang misyon ng Diyos. Sa kanyang kalikasan, ang Diyos ay isang sending God. Okay, God is a sending God. Pero paano yan naiiba sa ibang katangian niya? Kasi palagi nating naririnig na God is love, God is just. Bakit yung pagiging sender ang, kumbaga, foundational para sa misyon? Dahil yan ang kwento ng buong Biblia. Isipin mo yung daloy. Una, isinugo ng Ama ang anak sa mundo. Juan 3:6. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yung pagbibigay na yan ay isang akto ng pagsusugo. So the Father is a sender. Okay, got it. Patatapos, nung paakyat na si Jesus sa langit, isinugo naman ng Ama at ng Anak ang Espiritu Santo para bigyang lakas ang simbahan. Sabi sa Gawa 1.8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. So the Father and the Son are senders. At ang panghuli? Ang panghuli, isinusugo ng buong Trinidad, Ama, Anak at Espiritu Santo ang simbahan. At dito na pumapasok yung sikat na bersikulo na madalas nating makaligtaan yung unang bahagi. Sabi ni Jesus sa Juan 20:21, kung paanong isinugo ako ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. Teka, wow. So hindi lang tayo basta inutusan. Yung pattern ng ating pagsusugo nakamodelo sa mismong pagsusugo ng Ama sa Anak. Hindi to utos lang na gawin nyo to. Ito ay isang imbitasyon na maging katulad ko kayo. Eksakto, at dyan nagbabago ang lahat. Binabaliktad nito yung karaniwang pag-iisip natin . May isang teologo na nagsabi nito at talagang tumatak sa akin. Hindi misyon ng simbahan ang may Diyos, kundi misyon ng Diyos ang may simbahan. Wow! Nakikisakay lang tayo sa ginagawa na niya sa buong kasaysayan. Our role isn't to start the mission, but to find where God is already working and join Him there. Kaya yung pagiging isang sender, hindi yan optional na aktibidad. Ito ay pakikibahagi sa mismong tibok ng puso ng Diyos. Kaya pala yung pagbabago sa pananaw ay napakalaki. Mula sa pagiging isang manunood sa gilid na nag-aabot ng tulong, tungo sa pagiging isang mahalagang kasama at katuwang sa misyon. Ang iyong trabaho hindi na isang hadlang. Ito na pala ang isa sa mga pinaka-estratehikong daan para sa misyon. Hindi mo kailangang maging pastor o misyonero para magkaroon ng malaking epekto sa kaharian ng Diyos.
At mahalagang idiin, Toha, yung pakiramdam ng kabalisahan na marahil nararanasan mo, yung quiet crisis, hindi yan senyales ng mahinang pananampalataya. Madalas, ayon sa mga materyales mo, ito ang unang hudyat na nililinaw ng Diyos ang iyong tunay at mas mataas na tungkulin. Ang mga ideyang ito ay hindi isang akusasyon, kundi isang paanyaya. Isang paanyaya para yakapin ng lubusan ang iyong kinalagayan ngayon. Sabi nga sa isa sa mga binasa natin, ang lubid ay nasa iyong mga kamay na. Ang tanong ay hindi kung tinawag ka ba, kundi kung paano mo tutugunan ang tawag na nasa harapan mo na. Pag-isipan mo sana ito sa iyong sariing LIFE, sa iyong leadership, influence, finances at expertise. Ano ang isang konkretong hakbang, gaano man kaliit, na maaari mong simulang gawin para hawakan ang lubid nung mas tapat at mas may layunin simula ngayong linggo?